Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Kasabay nito, si Seyaong ay nakikipag-usap sa kanyang tiyahin sa telepono at sinubukan siya ng kanyang tiyahin na bumalik sa paaralan. Pero ayaw ni Seyaong. Sabi ng tiyahin niya, hindi siya pwedeng magtagal ng ganito. At iminungkahi niya na si Seyaong ay maaaring lumipat sa kanyang bahay kasama niya at maaari siyang maging komportable kung si Seyaong ay mananatili sa kanila upang walang makagambala sa kanya. Pag-iisipan ko. Pero kahit ganun, takot ako sa mundo. Sagot ni Seyaong. Nalungkot ang kanyang tiyahin at humingi siya ng tawad kay Seyaong dahil naisip niya na masyado niyang na-pressure si Seyaong saka sumagot na hindi. Naiintindihan niya na nag-aalala lang sa kanya ang tiyahin niya. Nagpaalam sa kanya ang kanyang tiyahin at pinaalalahanan siyang ingatan ang kanyang kalusugan. Pagkatapos ng tawag, si Seyaong ay nakaupo sa kanyang kama habang hawak ang kanyang espada. Iniisip niya na darating ang panahon. Dudurugin niya ang mga taong nagpapahirap sa kanya. Sa labas ng gusali, may nakatayong lalaki at may kausap siya sa telepono. Anya, wala pang bakas ng papasok o alis. Naobserbahan namin ang lokasyon mula sa isang mataas na lugar na may direktang view ng ilang beses ngayon, ngunit pareho pa rin. Sinubukan namin ang post ng paghahatid at maging ang pagbabasa ng metro, ngunit hindi kami naging matagumpay sa pagkumpirma kung ang target ay nasa lokasyong ito. Wala man lang tugon mula sa loob. Sabi niya. Nang matanggap ang balitang ito ni Junhyuk, inis na inis siya. Lalo na't hindi man lang nakuhanan ng picture ni Changsu si Seyaong. Pagkatapos ay pinaalalahanan siya ni Changsu na sinabi na niya na hindi kailanman lumalabas si Seyaong sa kanyang lugar. Hawak-hawak niya ang larawan ng gusali kung saan nakatira si Seyaong at naiinis siya dahil alam niyang hindi rin pumapasok si Seyaong sa paaralan. Baka hilingin natin sa mga tiyuhin na sumakay, mungkahi ni Changsu. Ngunit nataranta si Junhyuk. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Changsu na maaaring kunin ni Junhyuk ang lock at sumugod sa silid ni Seyaong at sunggaban si Seyaong at magsaya sa kanya bago siya hilahin sa kanilang grupo. Nagulat si Junhyuk sa narinig at tumawa siya ng malakas habang nakayakap kay Changsu. Changsu, ang ganda mo. Ikaw ang nagpapasaya ng araw ko. Alam mong ikaw lang ang sinabi niya. Tinanong siya ni Changsu kung gagawin niya ito at sumagot siya na kailangan nilang maging maingat. Naniniwala siya na kung gusto nilang gawin ito, kailangan nilang itaas ang antas sa kung anuman ang maaaring pinaplano ni Soo-hyun. Naguluhan si Changsu sa gustong sabihin ni Junhyuk. At napagpasyahan ni Junhyuk na talagang naniniwala si Changsu na pumunta si Soo-hyun sa Japan kasama si Soo-jung para lang maglaro sila. Pagkatapos ay numisi siya at natawa habang sinasabi na si Soo-hyun ay nakakuha ng imbitasyon mula sa Yakuza at iyon ang tunay na dahilan kung bakit wala pa sila dito sa Korea. Nagulat si Changsu kung paano ito nangyari. Kaya ipinaliwanag ni Junhyuk na kapwa nagkaroon ng mga kaibigan sina Soo-hyun at Soo-jung habang sila ay nasa Japan. At ang mga magulang ng mga bagong kaibigang nakilala nila ay mga Yakuza. At habang sila ay nakasakay sa eroplano, sinabi ni Soo-hyun na si Soo-jung ay nararapat sa regalong ito mula sa kanila. Sa parehong araw, nakita ni Seyaong ang mga post ng mga taong ito sa social media na magkasama. Dahil sa kanyang galit, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang telepono at tinitigan ang mga mukha ng mga ito nang may sama ng loob. Binasa din niya ang caption at napagtanto na parehong hindi pa nila kasama sina Soo-jung at Soo-hyun. Ibinaba ni Seyaong ang kanyang telepono habang ibinubulong sa kanyang ulo na nandito rin siya naghihintay na magkita sila. Sa Narita International Airport. Akala ko sabi mo baka abutin pa ng 1 o 2 taon. Pero salamat sa ama ni Soo-jung na nahalal bilang presidente, sa palagay ko nakuha ko ang mga gears ng mas maaga, sabi ng babae habang nakatingin kay Soo-jung at Soo-hyun. Siya at ang lalaking katabi niya ay parehong bagong kaibigan nina Soo-jung at Soo-hyun na binanggit ni Junhyuk na may mga magulang na Yakuza. Pumasok na sila sa limousine at nagpasya na ipagpatuloy ang pag-uusap habang nasa daan sila. Si Lee Soo-hyun ay bahagi ng Shinjin Group at anak ng board chairman na si Lee Jo-jang. Sa tabi niya ay ang 21 si President-elect, ang anak ni Jang Sung-cheol na nagngangalang Jang Soo-jong. Habang nasa daan sila nakasakay sa limousine. Magkaharap sila at ang lalaking kasama nila, na nagngangalang Ryu-hye, ay gustong talakayin ni Soo-hyun ang kanilang mga plano ng diretsyo sa punto. Ang babae sa tabi niya ay ang kanyang kapatid na babae,
at sinabi niya na nakipag-ugnayan siya sa kanyang kapatid sa sandaling sinabi sa kanya ni Soo-hyun na sila ay pupunta sa Japan. Salamat, sagot ni Soo-hyun. Hindi salamat. Walang mag-akalang makikilala ko si Soo-jung. Ang anak ng presidente ng Korea noong nag-aral ako sa ibang bansa, sabi ni Ryuhei. Nagsalita siya at nagpasalamat si Soo-jung sa kanyang tulong. Natural lang sa magkakaibigang, sabi Ryuhei, sagot niya. Ipinagmamalaki niyang sinabi na ang kanyang ama ang nangunguna sa 3 landas na asosasyon at nagkaroon ng espesyal na interes sa bagay na ito. Habang nagyayabang, si Soo-jung ay nakikinig lang sa kanya. Kung handa na ang lahat, maaari na tayong umalis bukas. Pagkatapos, nagtanong si Soo-jung at sinabi ni Ryuhei na maaari silang magpahinga sa ngayon dito sa Japan at bumalik sa Korea kung kailan. Natigilan si Soo-hyun sa narinig at sinabi ng babaeng kasama nila na ang cute daw nito. Nang makita silang lahat ay nagulat, si Soo-jung ay sabay na inis na inaasahan nilang makakabalik sila sa Korea sa lalong madaling panahon. Ipinaliwanag ni Ryuhei na mayroon na silang mga operator sa Busan sa isang business trip at nakipag-ugnayan sila sa mga operator na ito kaninang umaga at ipapakilala niya sila kina Soo-hyun at Soo-jung sa lalong madaling panahon. Sinabi ko sa kanila na kayo na ang bahala sa pambalot, kaya isaalang-alang nyo silang mga lalaki sa ngayon, dagdag niya. At nagbago ang mood ni Soo-hyun nang mapagtanto niya na seryo, mayroon nga siyang magandang plano. Biglang nagring ang phone ni Soo-hyun nang makatanggap siya ng message. Nang tignan niya ito ay kumunot ang noo niya na ikinaintriga ni Soo-jung na ikinagulat niya. Sinabi ni Jun-hyuk na gusto niyang paglaruan muna ang kanilang laruan dahil sa sobrang init. Habang naghihintay sa kanilang pagbabalik sa Korea, inutusan ni Jun-hyuk ang 2 lalaki na bisitahin ang silid ni Seyaong. Hating gabi na at nagtalo ang 2 lalaking ito. Pinaalalahanan tuloy ng kalbo ang kanyang kasama na dapat ay tahimik nilang ginawa ang kanilang misyon. Naiinis naman ang lalaki na ang kalbo ang nangangaral sa kanya. Malakas na sigaw niya habang nagrereklamo sa pagtanggap ng ganitong trabaho. Pagdating nila, nakita nilang may mga regular na tao sa building. At sinabi ng kalbong lalaki na 5 minuto pagkatapos ng orasan ay sumapit ang hating gabi at patay ang lahat ng ilaw. Nag-alinlangan silang pumunta. Pero sa huli, nagpasya ang lalaking may kulot na buhok na lumabas sa kanilang sasakyan at kinukutya pa rin ang kalbong lalaki. Nainis din ang kalbo sa sinabi nito. Ngunit pagkatapos ay dumiretso siya sa gusali at ipinagmalaki na madali niyang tapusin ang trabahong ito at maibabalik niya si Seyaong sa loob lamang ng maikling panahon. Gawin mo ang gusto mo, sagot ng kalbo sa loob. Walang takot na pumasok ang lalaki sa loob at madaling sinira ang lock ng gate papunta sa kwarto ni Seyaong. Pagpasok sa rooftop, nag-alinlangan siyang maniwala na may nakatira talaga dito. Nagreklamo pa siya na walang bintana sa kwartong ito. Nakaisip siya nang maalala niyang may picture sila ng building na ito at biglang may bumukas sa pinto. Madali para sa kanya ang pagpasok. Pagsilip niya sa labas ay napansin niyang sobrang dilim kaya wala siyang makita. Napaka-clueless niya na nakatayo lang si Seyaong sa harapan niya. Lumipas ang 1 oras at naiinis na ang kalbo. Gayon at nagtaka siya kung bakit napakatagal bago siya bumalik. Dahil sa sobrang asar niya sa paghihintay sa kasamahan niya, nagpasya siyang pumasok sa gusali para suriin ito mismo. Dumiretso siya sa rooftop at napansin niyang bukas pa rin ang pinto. Napakamot siya sa ulo habang nagrereklamo habang iniisip na sinadya ng kasamahan niya na bukas ang pinto. Yo, ang tagal mo naman, sabi niya habang nakatayo sa may pinto. Bago pa siya makapagsalita, may nakita siyang kamay. Hinawakan ni Seyaong ang kanyang mukha at hinila siya at walang naiwang ebidensya sa labas ng silid ni Seyaong. Kinabukasan ay may ilang pulis na nagsuri sa sasakyan na nakaparada sa labas ng gusali. Sa pagsuri, nakita nilang may temp tag ang sasakyan na ito at napagpasyahan nilang itaw ang sasakyan at ayon sa kanila, ang mga lalaking nagmamaneho ng mga bagay na ito ay hindi na bumabalik para sa kanilang mga sasakyan. Sinasabi lang nila na hindi ito sa kanila kalahati ng oras. Umaasa sila na may sapat na nakatala upang makagawa ng ganoong kalaking pakikipag-ugnayan. Binanggit din ng isang opisyal na ang gusaling ito ay nasa ilalim ng espesyal na pagbabantay at ang utos ay mula sa itaas na dapat nilang suriin ang lugar na ito paminsan-minsan. Kasabay nito, sa kondominium ni Chang-su sa sandaling ito, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Soo-jung na inaakusahan siya na siya ang tumulong kay Jun-hyuk na tumawag ng ilang tao para maglaro. Kasama niya si Jun-hyuk at tinanong niya kung ano ang nangyari sa kanilang 2 lalaki na itinalaga nilang hulihin si Seyaong.
Pero hindi sumagot si Changsu at bumuntong hininga lang. It's already 11 in the morning pero wala silang balita na ikinainis ni John Hyuk. Sinabi ni Changsu na sinubukan niyang tawagan ang mga lalaking iyon, ngunit hindi sila sumasagot. Napasigaw si John Hyuk at inutusan si Changsu na tawagan sila pabalik. Naiinis na si Changsu sa kanya, pero wala siyang choice kundi sundin ang kanyang hiling. Dahil hindi sumasagot ang mga lalaking iyon, nagpasya si Changsu na tawagan ang kanyang tiyuhin na siyang handler ng mga lalaking iyon na si Haas Choi Jong-chan, ang Mira Credit Agency President. Changsu, nagawa ng tama na nga, tauhan ko ang trabaho. Tama ba? Sabi niya habang inaasahan niyang gagawin ng kanyang mga tauhan ang kanilang misyon nang walang anumang problema. Pero laking gulat niya nang sumagot si Changsu na wala siyang narinig mula sa mga lalaking iyon. Si Jong-chan ay nagtataka kung nasaan ang kanyang mga tauhan at sinabi ni Changsu na ang mga batang iyon ay maaaring bago sa ganitong uri ng trabaho. Nainis si Jong-chan sa kung paano tinawag ni Changsu ang kanyang mga tauhan bilang mga bata, ngunit wala siyang sinabi tungkol dito at sinabi lang kay Changsu na titingnan niya muna ang kanyang mga tauhan at tatawag muli kapag nakuha na niya ang balita. Bago ibaba ang tawag, pinaalalahanan siya ni Changsu na nagmamadali siya. Kung alam kong mangyayari ito, tinawag ko na lang si Uncle Chang Hyun sa Aegis, dagdag niya. At nanginginig na sa galit si Jong-chan. Pinipisil niya ang kanyang telepono, ngunit wala siyang lakas na magsalita nang may sama ng loob. Dahil anak ng kanyang kuya si Changsu, naggangalit siya at sumisigaw tungkol sa kung nasaan ngayon ang kanyang mga tauhan. Sinubukan niyang tawagan ang mga ito, ngunit walang sumasagot. Siya ay napaka-clueless na pareho ng kanyang mga tauhan na binugbog ni Seyaong. Ang mga lalaking ito ay puno ng mga pasa at sugatan na habang ang kanilang mga buto ay pilay. At nakatayo lang si Seyaong sa tabi nila sa Incheon International Airport. Sa wakas ay bumalik sa Korea sina Sujong at Suhyun. Nataranta ang dalawa nang makita ang isang babae na nakatayo sa harapan nila. Habang sinasabi na pareho silang nahirapan, nalilito si Sujong kung sino siya. Kaya ipinaalam niya sa kanila na siya si Nam Ho-jung mula sa Secret Service. Ngunit gayunpaman, si Sujong ay walang kaalam-alam kung bakit siya nagpakita. Dumating ang isa pang lalaki na ikinairita ni Suhyun. Magsasalita pa sana ang lalaki, ngunit napalingon siya nang hawakan ni Ho-jung ang pulso ni Sujong. Habang siya ay inutusan ng ama ni Sujong na dalhin siya kaagad sa kanya. Si Sujong ay tumatawag kay Suhyun, ngunit si Suhyun ay nakatitig lamang sa kanya at si Ho-jung ay patuloy din siyang hinawakan palayo sa pananaw ng isa. May lalaking nakaupo habang sinasagot ang tawag ni Jong-chan. Si Jong-chan ay sumisigaw sa telepono habang tinatanong ang lalaking ito tungkol sa trabahong ibinibigay niya kahapon. Inutusan din niya ang lalaking ito na hanapin ang mga batang iyon at dalhin sa kanya sa lalong madaling panahon. Napabuntong hininga na lang ang lalaki at ibinaba ang tawag. Siya si Yeom Dong-suk, ang Mira Credit Agency Team 2 team leader. Inabot niya ang iba pa niyang mga lalaki para humingi ng ilang balita. At maging ang ibang taong nasa ilalim niya ay wala ring ideya. Naging curious siya, kaya nagpasya siyang pumunta sa lugar ni Seyaong mag-isa. Bumaba siya sa kanyang sasakyan at tinitigan ang gusali. Siguradong sigurado ang driver niya na ito ang gusali kung saan may misyon ang dalawang tauhan niya kagabi. Iniisip niya kung nasaan ang kanyang mga tauhan, at nakakainis na hindi man lang sinasagot na nga lalaking iyon ang tawag niya. Pagpasok niya ay may napansin siya. Nilingon niya ito at laking gulat niya nang makita sa papel ang kanilang car registrar number. Dahil dito, kinumpirma niya na pumunta talaga dito kagabi ang mga tauhan niya. Pero naguguluhan pa rin siya kung bakit hindi pa nakakaabot ang mga lalaking iyon sa nakita niya sa papel. Ang kotse ay hinila ngayong araw lamang ng alas 10:21 ng umaga. Nakatayo siya habang nakatingin sa itaas, iniisip kung ano ang nangyari sa kanyang mga tauhan. Kasabay nito, hindi napigilan ni Jong-chan na pumunta sa opisina ni Dong-suk. Ngunit isa lang ang namamahala mula noong umalis si Dong-suk. Nagulat ang lalaki nang makitang ito ang chairman. Napabuntong hininga si Jong-chan at nakasimangot. "Kumusta ka na, chairman?" Tanong ng lalaki, umaasang mababago niya ang mood. Ngunit pagkatapos ay patuloy na sumisigaw si Jong-chan, nagtatanong kung nasaan ang lahat. Nanginginig sa takot ang lalaki habang ipinapaliwanag na pinatawag silang lahat ng team leader para magtipon at sinabi niyang papunta na rin siya sa kanila. Tinanong ni Jong-chan kung sino siya at saan pupunta ang iba.
Hindi nakaimik si Zhongchan nang sumagot ang lalaki na nasa bahay ni Seyaong ang kanyang team leader at ang iba pa. Agad niyang tinawagan si Dongsuk at sinagot naman agad ni Dongsuk ang tawag. Sumisigaw pa rin si Zhongchan habang tinatanong kung anong ginagawa niya. Pagkatapos ay matapat na sumagot si Dongsuk na naniniwala siyang maaaring magkaroon sila ng problema dahil nawawala ang dalawa sa kanilang mga tauhan na nakatalagang hulihin si Seyaong. Nataranta si Zhongchan nang marinig ito at sinabi sa kanya ni Dongsuk na kakaiba ang pakiramdam ng gusali ni Seyaong. Kaya inutusan mo ba ang mga tauhan natin na pumunta? Tanong ni Zhongchan. Yes, dapat akong pumunta ngayon para tingnan sila. Sumagot si Dongsuk at nalulugod si Zhongchan na suriin ang mga nawawalang lalaki na iyon para makapagbigay siya ng sagot kay Changchu. Nagpasalamat si Dongsuk sa kanyang pasensya at sa kanya ibinaba ang tawag. Nasa likod niya ang mga tauhan niya at sa kanya inutusan na sabay silang pumasok sa loob ng building ni Seyaong. Marami sila at papunta na sila sa loob ng gusali para tingnan ang dalawang nawawalang lalaki. Nasa hagdan pa sila at inutusan sila ni Dongsuk na kunin si Seyaong. Sa pilitan nilang binuksan ang pinto sa rooftop sa pamamagitan ng pagsipa dito. Pumasok silang lahat habang chill lang si Dongsuk. Sa hagdan, naglakad siya nang may narinig siyang sumisigaw. Habang naglalakad siya sa hagdan, may isang lalaki na tumilapon mula sa rooftop at puno ng mga pasa at dumura. Nang makita ito ni Dongsuk, laking gulat niya nang makitang isa ito sa mga tauhan niya. Galit na galit siya. Habang iniisip kung ano ang nangyayari at biglang may sumulpot sa kanyang harapan na ikinagulat niya. Si Seyaong iyon. Natakot si Dongsuk at agad na natumba. Naglakad si Seyaong patungo sa kanya at si Dongsuk ay nagmamakaawa sa kanya. Handa nang suntukin siya ni Seyaong. Ilang beses siyang sinuntok ni Seyaong sa mukha at ang tanging nagawa niya ay sumigaw. Kinagabihan, dumating ang mga pulis sa gusali dahil may nangungupahan na nag-uulat dito. Naitala ng opisyal sa kanyang tala na ang nangungupahan ay nakarinig ng mga hiyawan ng ilang beses bago at ang isa pang ilang mga tao ay sumisigaw kanina. Nagreklamo ang complainant na hindi siya nakatulog dahil sa insidenteng ito. Sa kabila ng kanyang sinabi, nataranta ang mga opisyal kung bakit nagsumbong pa rin ang ginang. Kahit daw pumasok ang mga taong tulad ng mga tulisan, kahit na wala silang kinalaman sa kanilang tahanan, susubukan pa rin nilang buksan ang mga pinto. Matapos maitala ang sinabi ng nagrereklamo, nagpasya ang mga opisyal na suriin ito mismo. Habang papunta sila sa loob, nakita ng isang opisyal ang padlock sa hagdan. Kinuha niya at kinumpirma niya na may nakapasok talaga dito ng walang pahintulot. Napagpasyahan nila na ang mga taong iyon ay maaaring nakatakas na. Agad silang kumatok sa pintuan ng rooftop at habang kumakatok, nagpakilala sila bilang mga pulis at sinabi nilang nakatanggap sila ng mga ulat ng mga hiyawan na nagmumula rito. Tumabi sila nang mapansin nilang may nakahanda ng magbukas ng pinto. Sumulpot si Seyaong at nagulat sila dahil ang tangkad ni Seyaong. Lalo na't nagiging matapang ang kanyang katawan. Isang opisyal ang nagkaroon ng pagkakataon na masilip ang rooftop at nabigla siya sa kanyang nakita. Sa kabila noon, nanginginig siya. Nakatutok pa rin ang baril niya kay Seyaong. Habang sinasabihan ang kanyang co-officer na hulihin agad si Seyaong, nataranta naman ang isa pang opisyal kaya tumingin siya sa likod ni Seyaong. Sumulyap ang opisyal sa likod ni Seyaong. Ngunit si Seyaong ay walang emosyon at walang pakialam. Nakapagtataka, nakita nila ang mga lalaking iyon mula sa Mira Credit Agency na binugbog ni Seyaong at puno ng dugo ang rooftop. Si Seyaong ay nakatayo pa rin sa harap nila nang walang sinasabi at ang mga opisyal ay natakot sa kanya. Samantala, nasa rooftop pa rin si Seyaong kasama ang dalawang police inspector. Ngunit sa oras na ito, mayroong isang grupo ng mga pulis at isang ambulansya sa ibaba ng gusali dahil natanggap nila ang ulat tungkol sa pagbugbog ni Seyaong sa ilang lalaki. Pagkatapos ay dinala ng mga paramedic ang mga bangkay mula sa rooftop patungo sa ambulansya upang dalhin silang lahat sa ospital. Kasabay nito, narito rin si Zhongchan habang nagpasya siyang suriin si Dongsuk at ang iba pa. Ngunit pagkatapos siya ay natakot at nataranta nang makita ang mga duguang katawan sa eksena at iniisip niya na maaaring ang kanyang mga tauhan sa rooftop. Ang dalawang pulis na ito ay handang arestuhin si Seyaong. Pero sinabi ni Seyaong na wala siyang citizen registrar number. Na ikinainis ng opisyal. Paliwanag ni Seyaong, 17 pa lang siya, pero mag-18 na siya ngayong taon, kaya naman wala pa siyang citizen registrar number.
Nagpakilala rin siya kasama ang kanyang pangalan at ang huling paaralan na kanyang pinasukan. At ipinaalam niya sa kanila na nagpahinga siya noong 2nd taon niya sa nasabing paaralan. Sasabihin na sana niya ang dahilan niya, pero habang iniisip niya yon ay lalo siyang naiinis. Habang tinitingnan ang galit na mukha nito, natakot ang opisyal na nakatayo sa harapan niya. Ang ibang opisyal ay abala sa pakikipag-usap sa Chief Inspector sa telepono. Inutusan sila ng pinuno na bawiin si Seyaw. Sinubukan ng opisyal na hindi sumang-ayon dahil hindi siya naniniwala na si Seyaw ay menor de edad pa rin dahil sa kung gaano siya katangkad. Nabalian man niya ang kanilang mga braso at binti o sinaksak ng kutsilyo, menor de edad pa rin siya. Isang menor de edad. Hindi mo naiintindihan ang ibig kong sabihin, inis na sabi ng hepe. Isa pa, nangyari ito sa bahay ni Seyaw at hindi sa kalye. Kaya iniisip niya na ipinagtatanggol lang ni Seyaw ang sarili niya. Sinubukan ng opisyal na lumaban, ngunit binalaan siya ng hepe na siya ang ako ng lahat ng responsibilidad kapag may nagawa siyang mali kay Seyaw at asar sa lahat ng mga reporter sa bansang ito. Ibinaba ng hepe ang tawag at inis na inis ang opisyal at pinisil ang kanyang telepono. Tinanong siya ng kanyang co-officer kung ano ang nangyari at lumayo siya at sumagot siya na umalis na tayo. Sa kabila na hindi arestuhin si Seyaw, hindi siya nagpakita ng kaligayahan. Sa halip, nanatili siyang walang emosyon pagkaalis ng pulis. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang tiyahin upang ipaalam na may plano itong pumunta sa kanyang tiyahin. Upang manatili sa kanila, sinabi ng kanyang tiyahin kung sigurado ba siya at tumugon si Seyaw ng yes. At sumagot ang ginang nakakausapin niya ang kanyang asawa at ayusin ang mga detalye. Pero sinabi ni Seyaw na hindi pa sa ngayon. Sa ngayon gusto kong maglakbay ng halos 1 taon, sabi ni Seyaw. Sinabi niya na siya ay napakabata pa para maglakbay ng ligtas sa labas ng bansa, kaya siya ay maglilibot sa Korea. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.